Zefanias, Kabanata 2. Magtipon-tipon kayo at magpulong, bansang walang hiya, bago kayo ipadpad na gaya ng ipang tinatangay ng hangin, bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Yahweh, bago dumating sa inyo ang araw ng kanyang poot. Manumbalik kayo kay Yahweh, kayong mapagpakumbaba, kayong sumusunod sa kanyang kautusan. Gawin ninyo ang tama at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh. Baka sakaling kayo'y makaligtas sa parusa sa araw na iyon. Walang matitira sa lungsod ng Gaza at walang matitira sa lungsod ng Ashkelon. Ang mga taga-Asdod ay palalayasin sa katanghaliang tapat at itataboy ang mga taga-Ekron. Kahabag-habag kayong naninirahan sa mga baybay dagat. Kahabag-habag kayo, mga Keretita. Ang salita ni Yahweh ay laban sa iyo. O taga-Kanaan, lupain ng mga Filisteo, lilipulin kong lahat ang inyong mga mamamayan. At ang baybay dagat ay magiging pastulan, tahanan ng mga pastol at silungan ng mga kawan. Ang baybay dagat ay titirhan ng mga hindi namatay sa lahi ni Huda. Doon sila magpapastol, at pagsapit ng gabi, sila'y matutulog sa mga bahay sa Ashkelon, sapagkat makakasama nila si Yahweh na kanilang Diyos, at ibabalik ang kanilang mga kayamanan. Narinig ko ang pangungutya ng Moab at ang paghamak ng mga Amonita. Iniinsulto nila ang aking bayan at ipinagmamalaking sasakupin ang kanilang lupain. Kaya nga't sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, isinusumpa kong mawawasak ang Moab tulad ng Sodoma at ang Amon tulad ng Gomora. Ang lupain nila ay mapupuno ng dawag at hindi na ito mapapakinabangan kailanman. Sasamsaman sila ng mga nakaligtas sa aking bayan at aangkinin ang kanilang lupain. Ito ang parusa sa kanilang kapalaluan at sa paghamak nila sa bayan ni Yahweh. Sisindakin sila ni Yahweh, pawawalang kabuluhan niya ang mga Diyos-Diyosa ng sanlibutan, at siya ang sasambahin ng lahat ng bansa sa kani-kanilang lupain. Kayong mga taga-Ethiopia ay mamamatay rin sa digmaan. Sa kapangyarihan ni Yahweh ay wawasakin ang Assyria. Ibabagsak niya ang Ninive, at ito'y matutulad sa isang disyerto. Maninirahan dito ang mga kawan at ang lahat ng uri ng mga hayop sa parang. Ang mga buitre ay magpupugad sa mga sirang haligi at huhuni ang mga kuwago sa may tapat ng bintana. Gayon din ang mga uwak sa may pintuan, sapagkat malalantad ang mga kahoy na cedar. Ito ang mangyayari sa palalong lungsod, na hindi nababahala at nagsasabing, wala nang hihigit pa sa akin. Anong laking kasawian ang kanyang sinapit. Naging tirahan siya ng mababangis na hayop. Kukutyain siya at pandidirihan ng lahat ng magdaraan doon.